by tradition and by custom and protocol sa mga nakaraang gobyernong dumaan na sa ating bansa, ang bumubuo ng National Security Council ay ang presidente, vice presidente, usually ini-invite din yan ang Speaker of the House, ang Senate President, at ang mga former president na buhay pa. Pwede ring ini-invite at nakaupo sila kasama po ang National Security Advisor at ang mga bahagi ng National Security Council includes even the National Director of or Director General of National Intelligence Coordinating Agency or NICA at pati na po ang Secretary of the Department of Justice and even ang Interior Secretary or ang DILG Secretary. And pwede pong ini-expand yan kasama po ang Concurrent Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines at pati na rin po ang nakaupo na Chief of the Philippine National Police. Yan po ang kadalasan at mga napagkasunduan as tradisyon or customary to the protocol of convening and organizing the National Security Council. Nandyan po talaga ang Vice President at ganun din po ang mga former presidents na nag-aakto bilang senior state elders or council of elders para sa gobyerno natin. Yan po ay customary. Yan po ay tradisyon. Hindi naman po yan nakasaad sa saligang batas. Hindi rin po yan nakasaad sa isang special law. Kundi mayroon din pong administrative order tungkol dyan na nauna nang nabuo sa mga previous government and then nagkaroon pa ng executive order para ipatupad po ito. Ayun. Klaro ha? Subalit, mayroon pong mga pagkakataon o may nangyari na sa nakaraan na dahil po may ibang layunin ang nakaupong Pangulo ng Bansa, kagaya ng panahon ng tatay ni Mr. Marcos Jr., si Ferdinand Idralin Marcos, bago niya ideklara ang martial law, sa taong 1966-1967 ay tinanggal po sa National Security Council ang Ilonggo Vice President elected na si Fernando Lopez, si Nanding Lopez, was a vice president to Marcos Sr. and he came from Iloilo. Taga Iloilo City yan, si Fernando Lopez. Yan ang patriarch ng mga Lopez clan, no? Ang naging may-ari ng Meralco, naging may-ari ng ABS-CBN. Nanggaling yan sa Iloilo sila ng mga pamilya. Mga old, rich na mga pamilya na mga oligarkiya. So si Fernando Lopez ay tinanggal ni Mr. Marcos Sr. Bilang bahagi sa National Security Council sapagkat may nakikita na palang direksyon ang tatay noon ni Marcos Jr. na magbubuo siya ng isang otoritarya na paghahari similar sa isang diktadura o ang tinatawag niyang constitutional dictatorship na kung saan ang pinakasentro ng kanyang pamumuno sa pamahalaan ay nakasandig sa pagpapatupad ng martial law o batas militar. So, para mangyari yon na hindi masubaybayan at magkaroon ng political opposition doon sa strategic direction ni Marcos Sr., ang kanyang unang ginalaw ay ang pag-reorganize ng National Security Council. Hindi po natin binabanggit as a conclusion na ito rin ang layunin ni Mr. Marcos Jr. at ng pinsan at ng kanyang asawa, ang kanyang pinsan na si Martin Romualdez at ang kanyang asawa na si Lisa Araneta Marcos. We are not concluding yet, not yet, na ito rin po ang kanyang direksyon o ang kanyang inilalatag na tunguhin. Kung bakit niya nireorganize ang National Security Council at kung bakit si Vice President Sara Duterte, ang kanyang ama na si former President Rodrigo Duterte, at para hindi mahalata na mga Duterte ang talagang tinanggal at pilit na nilulumpo at pinaparalisa sa kanilang political influence in the government of Marcos Jr., isinama na tinanggal din sa komposisyon ng National Security Council sina former Presidents Joseph Estrada at former President Gloria Macapagal Arroyo. Para hindi makita ang obvious. Smoke screen na lang yon, pang diskarte na lang yon. Para hindi halata na kunwari, hindi politikang marumi na laro ang kanilang ginawa. Pero obvious naman yon, hindi naman ipinanganak
sa panahon ng mga pananakop ng Hapon na walang kaalaman ang mga tao at mababa pa ang kanilang obserbasyon sa nagaganap sa mga politika at panglipunang usapin. Maalam ang mga mamamayang Pilipino, the target really to paralyze, isolate and cut off from any sphere or loop of power and authority na hindi na makakuha ng anumang semblance of power and authority. Ang mga Duterte, lalo na ang Vice Presidente ngayon, si Sara Duterte, ay tinanggal din sa komposisyon ng bagong nireorganize na National Security Council ni Marcos Jr. by virtue of his signing or issuance of Executive Order 81. Tinanggal din pati ang former Presidents Joseph Estrada at former President Gloria Macapagal Arroyo. Thank you, Ilagan Perla, sa pagpapakulay ninyo. Ang dami nyo na nila, Maria Provinciana. So, klaro na tayo. Okay. Bakit tinanggal, itinakwil, at pinutol ni Mr. Marcos ang partisipasyon at magiging kontribusyon ng mga former presidents like former President Rodrigo Duterte, former President Gloria Macapagal Arroyo, and former President Erap Estrada, at lalo na ang kanyang supposedly partner for governance na kanyang Vice Presidente na si Sara Duterte. Bakit tinanggal po sila? In what ground or on what purpose na ginawa ito ni Marcos? Sasagutin natin yan. Number 2, nasasagutin natin, ano ang magiging implikasyon o magiging epekto nito sa ating pangsiguridad na programa at patakaran at sa ating kinakaharap na posibleng pagsidhi at paglawak ng pampolitikang hidwaan o political bickerings and conflict between the two major political factions sa ating pamahalaan at sa ating lipunan ngayon, ang Marcos Romualdez political faction at ang Duterte political camp or political faction. Anong epekto nito sa napipintong pagsabog ng mas malawak at mas matindi na hidwaan at bangayang politika sa ating bansa, sa ating lipunan, sa ating ekonomiya, at sa pang-araw-araw na buhay ng mamamayang Pilipino. Number 3, saan po ito patutungo? Ano po ang kahihinatnan nito ng maruming laro sa maniobra ng Marcos government na tanggalan ng access into the corridors of some important government functions na dapat kasama ang kanyang Vice President, such as ang pagiging miyembro o bahagi ng National Security Council. At huwag nating kalimutan, ang National Security Council ay nandyan din po ang National Task Force to End Local Communist Armed Conflict as a special task force na sinosupervise po ng Office of the President aside from the Executive Secretary ni Marcos at ng opisina nito ng Executive Secretary, nandyan din po ang National Task Force to End Local Communist Armed Conflict para masubaybayan ng National Security Council. So, klaro tayo dyan mga kababayan, ano po ang kahihinatnan nito? Pag sinabi nating National Task Force to End Local Communist Armed Conflict, we are referring to the implications of this Executive Order 81 of Marcos sa posibleng pamamayagpag muli at pagre-recover ng komunistang teroristang grupo, lalo na ang kanilang political infiltration, government infiltration, at ang kanilang urban recruitment and infiltration para muling mapalakas ang armadong terorismo nila sa NPA. Ayun, klaro ha? Lynn Shergold, tama, may pagkatraidor ang hakbang na yan. Galit si Lynn Shergold from Singapore yata ito si Lynn Shergold. So ano po ang kahinatnan nito? Saan po hahantong ang ganitong maruming laro sa maniobrahang pagtataksil sa supposedly ay mga hinalal ng taong bayan na mga ating kababayan, no? May tumatawag sa aking cellphone sa kabila. Hindi ko pwedeng sagutin yon. Okay. So, punta po tayo dito sa ating kailangang gawin na pag-analisa. Go na tayo. Okay. Oy, almost 900 na ang live views natin ha. Thank you so much sa ating YouTube channel and mahigit almost 200 na rin
ang nagla-live ngayon sa ating Facebook. Okay. Una, ano po ang mga implikasyon at epekto nitong iskandaloso na pagtatanggal ni Marcos sa kanyang hakbang na i-remove, i-cut out at wag maging bahagi ng National Security Council ang kanyang vice presidente na inihalal ng taong bayan at pati na si former President Rodrigo Duterte at ang dalawa pang former presidents. Ano pong epekto nito? Una, kung ikukumpara kay Mr. Marcos Jr., ang karanasan, lalo na ni Rodrigo Duterte at ni Sara Duterte, when it comes to fighting communist terrorism insurgency, and when it comes to fighting violent radical extremism in Mindanao, hindi po matatawaran ang karanasan, kaalaman, at ang inabot po, thank you Vernalori, at ang inabot po na kaalaman at mga karanasan ni Pangulong Rodrigo Duterte patungkol po sa mga paglaban at pagpupuksa